live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po ng Martes sa inyo lahat. Ika-30 sa buwan ng Abril. Nationwide, worldwide, boses ng bayan para sa mamamayang Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, si Danny Mario alias Daniel Barasador. Yan lang po kayo. Good morning. Okay, good morning. Magandang araw ng Martes, ika-30 ng buwan ng Abril, pare koy. Bukas, Labor Day na. Saan kaya ang mga job fair bukas? Sa tindi ng init, meron kaya? Magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay sa Hilaga, Timog, Kanluran at Silangang Luzon. Sa taga-Visayas at Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan linaw. Boses ng bayan po para sa mamamayang Pilipino. Okay mga kaibigan, dyan lamang po kayo. At dito naman kami sa Margo TV Philippines, ang tahanang mapagkakatiwalaan, mapagmahal, nagpapahalagang tunay sa katotohanan tungo sa mapayapang kapaligiran para sa bayan at mamamayan. Live po mula sa Quezon City, Alfredo Freddy Alakdan Velez. Good morning. Oy, pare koy. Bago tayo mag-umpisa, siguro naman pare koy, sa ating mahalagang balita, talakayan at komentaryo, ay nais ko munang hilingin natin sa ating nag-iisang hari at Panginoong Diyos, Ama sa Langit, ang kaniyang basbas at kapahintulutan dito sa ating palatuntunang BBMP Boses ng Bayan para sa mamamayang Pilipino. Okay mga mahal naming taga-subaybay, sabayan niyo po kami sa aming panalangin nang sa gayon naman ay mapupuno tayo ng kanyang mga biyaya. Okay pare Goy, dasal tayo. Mahal naming Diyos, Amang kataas-taasan, kami po ngayon ay muling nandirito upang gampanan ang aming tungkulin bilang boses ng bayan para sa mamamayang Pilipino, upang ihatid sa bayan at mamamayan ang mga karapat-dapat na mga balita at usapin na kailangan nilang malaman. Ama, lubos ang aming kaligayahan at pasasalamat sa iyo. Dahil alam namin na bukod sa bawat araw at gabi po ninyong pagkalinga sa amin, ay lagi din po kayong nakasubaybay sa aming palatuntunan upang kami ay gabayan sa wasto at tamang pamamahayag. Ang Margo TV Philippines at BBMP na ito, Panginoon, ay amin pong muling inilalapit sa iyo. Panginoon, gawin mo po kaming maging boses at mata ng bawat mamamayan. Gawin mo po kaming instrumento ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagpuna para mapatupad ng maayos ang matagal nang hinahangad ng taong bayan para sa tunay na kaunlaran at kapayapaan. Buong puso po naming hinihiling sa iyo, Panginoon. Buksan mo po ang aming isipan upang ang taglay naming maliit na tungan ay madadagdagan at maging butil ng pagkaing kapakipakinabang at maging isang malinis na tubig na papawi ng uhaw sa bawat nangangailangan ng tulong. Katulad ng mga bahagi ng isang matatag na puno,
Nawa po ako si Alfredo Ferreira Velez at Danny Mario at buong pamunuan ng Margo TV Philippines sa pamumuno ni Diego Jigs Magpantay ay magagawa mong parang mga sanga ng mga matitigas na mga punong kahoy na magkakapit-bisig upang umalalay sa bawat bahagi nito, maging parang mga ugat na nagpapatatag ng isang puno, maging parang mga dahon na nagsisilbing lilim sa amin, sa bawat isa sa amin, upang ang magiging bunga ng bawat isa sa amin ay maging matamis, makabuluhan at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po, Panginoon. Sana po hindi po kayo magsasawa sa pagtulong at pagsusubaybay sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Mahal na mahal ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Okay. Pare Koy, simulan na natin ang balitaan at talakayan. Unang balita, Pare Koy, mula sa lalawigan ng Bulacan, Gobernador Fernando nanguna sa interagency program upang kontrolin ang pagbaha at panumbalikin ang mga barado ng mga ilog sa Bulacan. Yan. Pare Koy, yan ang nangyari kahapon. Sa isang pambihirang tugon sa panawagan ng pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources Administrative Order 2020-07 para sa pagpapanumbalik ng natural na estado at daloy ng tubig ng heavily silted na mga daluyan ng ilog. Inihayag ni Gobernador Daniel Fernando ng Bulacan kahapon kasama ang mga tanggapan ng pamahalaang nasyonal at mga lokal na opisyal ang pagpapatupad ng Bulacan River Dredging and Restoration Program sa buong lalawigan. Hapon ay ipinisenta ni Gobernador sa mga kongresista, punong bayan, pangalawang punong bayan at iba pang opisyal sa paglulunsad ng proyekto na ginanap kahapon sa EDSA Shangri-La Hotel. Ang kanyang nakikitang konkreto na pangmatagalang solusyon sa dekadang problema tungkol sa baha sa Bulacan. Ayon, Pare Koy, kay Gobernador, upang mapanumbalik ang mga heavily silted na kailugan sa lalawigan, particular ang Angat River, Pamarawan, Malolos River, Hagonoy River at Giginto River, kailangan ang malawakang paghuhukay upang magbukas ng navigational channel sa offshore delta. The plan is to initially dredge the mouth of the river to enable us to enter smaller inland waters throughout the province. Environmental dredging combined with management and flood water movement through the construction of flood walls and floodgates will be the key to solve the decades-old flooding problem in the province. Ayon pa kay Governor, buo ang pag-asa ni Fernando na agarang mararamdaman ang epekto ng pagpatumbalik ng mga kailugan sa tulong ng pribadong katuwang na TCSC Corporation sa paparating na panahon ng tag-ulan. Okay, Pare Koy, para naman maunawaan at makita ng mga tao ang talagang nangyari kahapon, pakinggan natin ang mga pananalita ni Governor Daniel R. Fernando. Dahil anya nga, hindi daw titigil ang pamahalang panaligan na upang matiyak ang maliwanag at konkretong hakbang upang mabilis ang permanenteng masolusyonan ang problema ng baha. Okay, DJ, co-pilot DJ, paki-play ang ating video. Okay. Yung kinakailangan may lumasan. Yung po mangyayari. Saka tayo mag-dredge yun sa mga lower rivers para lumalim yun yung lumalim yun. Ano po? At least,
magiging maganda yung mga katubigan natin, mga katubig natin, mawala po ang basura, at mabubuhay po yung ating mga isda sa loob. Yan po ang pinakamaganda niya. So, mga minamahal po mga lingkod bayan, of course, salamat po sa inyong mga team. At isahan po natin sa ating mga congressmen, pagpakan po natin ang ating mga congressmen. Yung po nag-meeting kami ng mga congressmen dito rin po sa Sangrila, well, tinatawag ko sila because gusto ko nung i-announce sa kanila ito at sabi ko sa kanila, waiting lang kayo. Waiting lang, huwag po kayong magpukumit na kahit kanino, pagkatapos wala namang scientific study, tapos mag-dredge lang, kundi, walang, isang taon po baka po mga, tapos na tayo sa termino, baka wala na tayo sa mundong ito hindi pa tapos yung pag-dredge. Ano po? So, kumuha po tayo ng mga pinisan talaga, na makukuha ito at least sa loob ng 3 taon, matapos po tayo. Pala, may mga machine pala na mabilisan. Yung i-dredge ng isang buwan, meron pa lang isang araw lang. Ano po, makukuha yung 1 day. Ano po, at malaki yung mga cubic meters na makukuha, hindi yung parang ang kutsara at takot tambak tambak doon. So wala po mangyayari. Papaparin po lahat yan. Ano po? So, sa awa po ng Diyos, ginayin po tayo lahat. Ano po? At binigyan tayo ng biyaya ng gabay para po tayo makapaggawa ng mga proyektong dapat natin gawin, lalo itong mga problema itong mga bahan ito. Totoo lang, matagal na po ito. At least, kung nagawa po natin ito, ano po, nag-uumpisa sila, tapos tayo naman, local rivers naman tayo, sabay-sabay tayo, bibira. Ano po? Ayun, sa local government, bibira tayo, bibira rin sila. Yan po mangyayari, at least, mababawasan po yung yung mga relief na binibigay natin, hindi na po tayo mahirapan, mga mayors, ano po, mga congressmen. At least, yung bold natin, magagawa natin sa mga bagay na dapat natin gawin. At alam ko, ilang na kayo kapag relief, ano po, sa mga gastos ng relief. Lalo po ang provincial government, sa katutak ang relief, pupulangan. Sa totoo lang po yan. So, salamat po sa inyo natin. Of course, sa ating mga congressmen, parang makampo natin ulit. All the mayors, all the vice mayors, SK, mga kapitan natin, mga ABC natin, dati mga konsyal, parang makampo natin silang lahat. Kaya po yan. So, salamat po sa mga team. Yung po sa mga hindi dumating, of course, nasa ibang bansa po, okay lang po yan. So, ililay na lang po natin sa kanila ang news. So, of course, sa ating po mga kasama dito sa project na ito, kay Engineer Luis Santos, pinagpakampo natin. Of course, kay Engineer Bernie Pacheco, lagi po kami nag-meeting niya halos araw-araw. Ano po? Para po mapag-alanan namin. Okay, Margo, yun ang mga pananalita ni Governor Fernando. Siya ang tagapangulo ng Interagency Committee habang ang DNR Region 3 Regional Director ang gaganap bilang pangalawang tagapangulo at ang Department of Public Works and Highways Region 3 DNR Environmental Management Bureau Region 3 at DNR Mines and Geosciences Bureau Region 3 ang mga naging miyembro. Okay, very good. Yun. Okay. Ayos yan. At malapit na ang tagulan.